Nauna niyang napansin ang katahimikan. Walang ugong ng sasakyan, walang ingay ng syudad. Tanging ang marahang haplos ng hangin sa mga puno ng pino at ang sarili niyang paghinga ang naririnig ni Mia. Ngunit may mali sa kanyang paghinga, masyadong mabilis, masyadong mababaw. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanyang sarili sa ilalim ng kanyang paboritong pulang kardigan. Ang sinulid nito ay magaspang sa kanyang balat na nag-iinit na. Sumasakit ang kanyang dibdib. Itay. Nakatayo ang kanyang ama ilang hakbang sa unahan sa makitid na daanan sa gitna ng gubat. Masyadong madilim ang suot nitong itim na Amerikana para sa isang lugar na ganito kapayapa. Nakatalikod ito sa kanya at kitang-kita ang pagiging tigas ng mga balikat nito. Kanina pa ito tahimik mula pa noong umalis sila sa bahay. Walang musika sa kotse, walang mga biro, tanging mga matitipid na sagot at ang tingin sa mukha nito na palihim na kinatatakutan niya. Itay, nilalamig po ako. Hindi ito lumingon. Pwede na po ba tayong umuwi? Masakit po ang puso ko. Walang sagot. Sinubukan niyang tumayo ng tuwid, ngunit nanginginig ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Sumalpok ang kanyang maliliit na palad sa naninigas na lupa. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang mga kamay. Sandali po, sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Huwag niyo po akong iwan. Maging mabait na po ako, pangako. Nagsimulang humakbang ang kanyang ama. Palayo papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Sinubukan niyang gumapang pasulong. Nag-aapoy ang kanyang mga braso. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Pakiusap. Nilamon ng kagubatan ang figura ng kanyang ama. Pagkatapos nilamon din nito ang kanyang boses. Nagpatuloy sa paggapang si Mia hanggang sa tuluyang bumigay ang kanyang mga braso. Bumagsak siya. Ang pula niyang cardigan, ang tanging matingkad na kulay. Sa gitna ng kulay abong paligid, iniunat niya ang kanyang kamay. Sa huling pagkakataon, sinusubukang abutin ang kawalan. Pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Ilang kilometro ang layo. Nakaupo si Joseph sa loob ng kanyang luma at kinakalawang na truck. Nasa upuan sa tabi niya ang isang makapal na sobrang kulay kape, mas maraming pera kaysa sa nakita niya sa loob ng maraming taon. 2 araw na ang nakalipas, isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit ang nag-abot niyon sa kanya sa isang mesang madulas sa Cebu, sa isang karinderya. Ang pabango ng lalaki ay amoy pera. Ang relo nito ay marahil mas mahal pa sa 6 na buwang kahod ni Joseph. May isang bata, sabi ng lalaki kalmado, na parang panahon lang sa bundok ang pinag-uusapan. Sa kabundukan ng Cordillera, hindi mo ako makikita roon. Siguraduhin mo lang na matatapos ang lahat doon. Walang pulis, walang tanong. Pinakatitigan ni Joseph ang sobre. Naiintindihan mo ba? Kinuha ni Joseph ang pera. Ang parte tungkol sa pera ang naiintindihan niya. Hindi niya pinahintulutan ang sarili na isipin ang iba pa. Ngayon, mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan niya ang perang ito. Ang gamot sa cancer ng kanyang kapatid na si Grace ay palaki ng palaki ang halaga kada buwan. 3 buwan na silang huli sa bayad sa upa. Ang mga nagpapautang sa kanya ay hindi na lang tumatawag, nagpapakita na sila. Noong nakaraang linggo, isa sa kanila ang marahas na dumaklot sa kanyang kwelyo. Sa susunod, Joseph, hindi na kami magiging mabait. Wala siyang pagpipilian. Pinaandar niya ang truck at tinahak ang paakyat na kalsada sa bundok. Ipinark niya ito sa simula ng daanan na natili roon ng 10 minuto nakatitig sa kawalan. Gawin mo na. Tapusin mo na. Huwag kang mag-isip. Bumaba siya at nagsimulang maglakad. Ang bawat yapak ng kanyang bota sa tuyong lupa ay parang mas mabigat kaysa sa nauna. Ang sobre sa bulsa ng kanyang jacket ay parang isang bato. Nakagawa na siya ng masasamang bagay noon. Nagnakaw, nagsinungaling mga bagay na hindi niya maipagmalaki. Ngunit iba ito. Naglakad siya ng mas mabilis na para bang kung kikilos siya. Nang mabilis, hindi na siya magkakaroon ng panahon para mag-isip.
at doon niya narinig iyon. Isang tunog, maliit basag. Tumigil siya. Hindi. Pakiusap hindi. Sinundan niya ang tunog lumihis sa daanan, dumaan sa mga puno, patungo sa isang maliit na paliparan sa gitna ng gubat. At doon niya ito nakita. Isang batang babae, marahil ay mga 5 o 6 na taong gulang, nakasuot ng pulang cardigan, nakahandusay sa lupa na parang basurang itinapon. Ang mga labi nito ay kulay ube. Ang mga mata ay bahagyang nakabukas, hindi nakatingin sa kahit saan. May namumuong yelo sa kanyang buhok. Itay. Bulong nito halos hindi marinig. Naramdaman ni Joseph na bumaliktad ang kanyang sikmura. Ang sobre sa kanyang bulsa ay biglang tumimbang ng 1,000 libra. Ang maliit na kamay ng bata ay umunat patungo sa kawalan. Pagkatapos bumagsak ito, nagsimulang magsara ang mga mata nito. Hindi narinig ni Joseph ang sariling sabi. Tumakbo siya lumuhod sa tabi nito at dinampot ito. Napakagaan niya, masyadong magaan na parang kalahati ng kaluluwa niya ay wala na. Sumandal ang ulo nito sa kanyang dibdib. Ang paghinga nito ay maliliit at putol-putol na paghabol. Huwag kang bibitaw. Pakiusap niya. Huwag kang susuko. Pakiusap, huwag. Tumayo siya at nagsimulang tumakbo pababa ng bundok. Nagrereklamo ang kanyang mga binti. Nag-aapoy ang kanyang mga baga. Hinahampas ng mga sanga ang kanyang mukha. Wala siyang pakialam. Hindi niya inisip ang pera. Hindi niya inisip ang lalaking nakasuot ng mamahaling damit. Hindi niya inisip si Grace o ang upa o ang mga nagpapautang. Tumakbo lang siya. Ang katawan ng bata ay tumatalbog sa bawat hakbang niya. Ang paghinga nito ay lalong humihina. Iyon ang mas nagpatakot sa kanya kaysa sa kahit ano. Laban lang bata. Huwag kang bibitaw. Bigla siyang lumabas mula sa mga puno. Nakita niya ang kanyang truck sa paradahan. Kinapa niya ang kanyang mga susi gamit ang isang kamay habang buhat pa rin ito sa isa. Binuksan niya ang pinto, inihiga ito sa likurang upuan. Ang mga labi nito ay mas malala na ngayon, halos kulay itim na. Tumalon siya sa harap, pinaandar ang makina. Umikot ang mga gulong sa graba habang mabilis siyang umalis. Ang pinakamalapit na ospital ay 20 minuto ang layo. Ginawa niya iyon sa loob ng 12. Dinala niya ito papasok sa mga pinto ng emergency room. Tulong, may makatulong po ba? Napatingin ang mga nurse, nakita ang bata sa kanyang mga braso. Naging mabilis ang lahat pagkatapos noon. Kinuha nila ito mula sa kanya, isinugod sa likod ng mga dobleng pinto. Nagsimulang sumigaw ng mga salitang medikal na hindi niya maintindihan. Isang nurse ang nagturo sa isang upuan. Sir, kailangan niyo pong maghintay dito. Bumagsak si Joseph doon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Basang-basa ng pawis ang kanyang jacket. Nasa bulsa pa rin niya ang sobre. Kinuha niya ito, pinakatitigan. Perang dugo bayad para sa isang trabahong hindi niya ginawa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay nang lumapit ang isang nurse na may dalang clipboard. Sir, kailangan po namin ng impormasyon. Ano po ang pangalan niya? Napatingala si Joseph. Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Wala siyang ideya kung ano ang tunay nitong pangalan. Ngunit alam niya na kung sasabihin niya ang totoo, kung sasabihin niyang natagpuan niya itong inabandona, magkakaroon ng mga tanong imbestigasyon ng pulisya at malalaman ng lalaking yon na nakasuot ng mamahaling damit na hindi tinapos ni Joseph ang trabaho. Sir, ang pangalan po niya. Nanuyo ang bibig ni Joseph. Mia, sabi niya. Lumabas ang salita bago pa niya ito mapigilan. Mia Reyes. Isinulat ito ng nurse. At kayo po si? Ito na yon. Ang sandali na magpapasya ng lahat. Ako ang ama niya. Isinulat ito ng nurse. Mia Reyes. Maupo po muna kayo, Mr. Reyes. Kakausapin po kayo ng doktor mamaya. Umalis ang nurse.
Muling naupo si Joseph sa plastik na upuan. Nanlalambot ang kanyang mga binti. Kumakabog ang kanyang puso. Ano ang kanyang ginawa? Inangkin niya ang isang batang hindi niya kilala. Binigyan niya ito ng pekeng pangalan, nagsinungaling sa isang ospital. Pwede pa siyang bumalik ngayon, sabihin sa kanila na nagkamali siya, na natagpuan niya lang ito, at nagpanik na hindi talaga siya ang ama nito. Ngunit ano ang mangyayari? Pagkatapos, tatawag sila ng pulis. Magkakaroon ng mga tanong investigasyon at malalaman ng lalaking iyon na nabigo si Joseph, malalaman nitong iniligtas ni Joseph ang batang binayaran siyang pabayaan. Kinuha niya ang sobre mula sa kanyang bulsa, pinakatitigan ito. Lahat ng perang yon sapat na para lutasin ang lahat ng problema sa buhay niya maliban sa isang ito. Isinuksok niya ito pabalik sa kanyang bulsa at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Isang kasinungalingan ang isinilang sa desperasyon, isang desisyon na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. At sa isang silid di kalayuan, isang maliit na puso, ang patuloy na lumalaban, walang kamalay-malay sa lalaking nagligtas sa kanya at sa kasinungalingang magiging pundasyon ng kanilang bagong simula. Lumipas ang 1 oras pagkatapos ay 2. Ang mga nurse ay abalang naglalakad sa pasilyo. May mga makinang tumutunog mula sa likod ng mga saradong pinto. May isang umiiyak sa kabilang silid. Nanatili si Joseph sa kanyang upuan naghihintay. Sa wakas, isang doktor ang lumabas. Matanda na may pagod sa mga mata at ang puting Amerikana ay may mantsa ng kape. Mr. Reyes agad na tumayo si Joseph. Ayos lang po ba siya? Walang mababasa sa mukha ng doktor. Stable na siya sa ngayon. Sa ngayon, ang anak ninyo ay may malubhang kondisyon sa puso. Alam niyo po ba ito na tigilan si Joseph? Pinapacheck up na po namin. Ang pagsisinungaling ay mas naging madali kaysa sa inaasahan niya. Nagsalubong ang mga braso ng doktor. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad. Mga 30 minuto pa at iba na ang pag-uusapan natin ngayon. Nasusuklam si Joseph sa sarili. Kakailanganin niya ng gamot, pagpapatuloy ng doktor. Araw-araw habang buhay, regular na check-up kada 3 buwan. Posibleng operasyon sa hinaharap depende sa magiging takbo ng kondisyon niya. Pwede ko na po ba siyang makita? Saglit lang. Pero Mr. Reyes, kailangan kong maging malinaw sa inyo. Ang kondisyong ito ay kayang pamahalaan pero magastos. Napakamahal. Tila may bumagsak na mabigat sa sikmura ni Joseph. May insurance po ba kayo? Inaayos ko pa lang po. Nagbuntong hininga ang doktor. Ang pananatili pa lang niya sa ospital na ito ay aabutin na ng libo-libo. Ang gamot niya ay nasa 300 piso kada buwan. Ang mga check-up, ang mga test, ang mga espesyalista. Malaking pasanin po ito sa pinansyal. Hindi sumagot si Joseph. Hindi ko kayo tinatakot. Sabi ng doktor, mas malumanay na ngayon. Kailangan nyo lang maintindihan kung ano ang pinapasok ninyo. Naiintindihan ko po. Pinag-aralan siya ng doktor ng matagal, pagkatapos ay tumango. Sige, sumunod ka sa akin. Dinala siya ng doktor sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Sa bintanang salamin nakita ni Joseph si Mia. Nakahiga ito sa isang kama na masyadong malaki para sa kanya, na para bang lalamunin na siya ng puting kumot. May mga tubo na nakakabit sa kanyang mga braso. Sinusubaybayan ng mga monitor ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa, hindi pantay marupok. Ang pulang kardigan ay nakatiklop sa isang silya sa sulok, puno ng mantsa ng lupa at luha. Hinahanap ka niya, sabi ng doktor. Takot siya, nalilito. Halos wala siyang maalala sa nangyari. Nanikip ang lalamunan ni Joseph. Pwede kang pumasok. Saglit lang. Kailangan niya ng pahinga. Umalis ang doktor. Naiwan si Joseph na nakatitig sa salamin. Ang maliit na batang ito ay walang ideya kung sino siya. Walang ideya kung ano ang binayad sa kanya para gawin. Walang ideya kung gaano siya kalapit sa kamatayan sa gitna ng gubat.
Pwede pa siyang umalis, sabihin ang totoo, harapin ang mga kahihinatnan. Ngunit ano ang mangyayari sa kanya, ibabalik sa sistema mga ampunan, mga ospital na walang pakialam, mga taong titingin sa kanya bilang isang problema. Naranasan na niya iyon. Ang maging isang batang ipinapasa-pasa, kinalilimutan, iniiwang mag-isang matutong mabuhay. Hindi niya kayang gawin iyon sa kanya. Itinulak ni Joseph ang pinto at pumasok. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Mia. Nang makita siya, isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Itay, bulong nito. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang suntok sa dibdib. Inakala nitong siya ang tunay nitong ama, ang lalaking nag-iwan dito sa gubat. Hoy, mahinang sabi ni Joseph. Lumapit siya sa tabi ng kama. Kamusta ang pakiramdam mo? Pagod po. Malamig. Sabi ng mga doktor, magiging ayos ka rin. Kailangan mo lang magpahinga. Tinitigan siya nito, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Bumalik ka, sabi nito. Natigilan si Joseph. Akala ko hindi ka nababalik. Nanikip ang kanyang dibdib. Inakala nitong siya ang lalaking nag-abandona sa kanya at nagpapasalamat pa itong bumalik siya. Nandito na ako, sabi ni Joseph, basag ang boses. Hindi na ako aalis. Iniabot nito ang maliit na kamay. Kinuha niya ito. Ang mga daliri nito ay napakaliit sa kanyang palad. Mainit na ngayon. Buhay. Pangako, bulong nito. Tiningnan ni Joseph ang batang ito, isang estranghero. Isang batang binayaran siyang pabayaan. Pangako. Ngumiti ito ng bahagya at muling ipinikit ang mga mata. Nanatili si Joseph doon. Hawak ang kamay nito habang natutulog ito. Ang sobre sa kanyang bulsa ay mas bumigat pa. Tumawid na siya sa isang linyang hindi na niya mababalikan. Nagsabi ng kasinungalingang hindi na niya mababawi. Gumawa ng pangakong hindi niya alam kung paano tutuparin. Pagkalipas ng 3 araw, pinayagan ng umuwi si Mia. Ang bill ng ospital ay umabot sa 80,000 piso. Pwede po kayong gumawa ng payment plan, sabi ng babae sa billing na walang bahid ng pag-asa sa boses. Gagawan ko ng paraan, sabi ni Joseph. Iyon na yata ang paborito niyang kasinungalingan. Hindi niya maaring dalhin si Mia sa kanyang apartment. Nandoon ang kapatid niyang si Grace. Magtatanong ito mga tanong na hindi niya masasagot. Kailangan niya ng bagong lugar. Mabilis. Isang lugar na ligtas. Nagmaneho siya papalayo sa syudad, papalayo sa lahat ng pamilyar patungo sa maliit at liblib na bayan ng San Mateo sa paanan ng kabundukan. Isang lugar kung saan walang nagtatanong at lahat ay may sari-sariling buhay. Ang bahay na nahanap ni Joseph ay simple lamang. Isang pagod na kahon sa gilid ng bayan. Natutuklap na ang pintura, bahagyang nakalaylay ang bubong na yero at ang mga bintanang kawayan ay umuugong kapag umiihip ang hangin. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na hindi nagtanong. Kailangan lang niya ng isang buwang advance at isang buwang deposito cash. Ginamit ni Joseph ang halos kalahati ng pera sa sobre. Sinabi niya sa sarili na pansamantala lang ito hanggang sa makaisip siya ng paraan. Nang dalhin niya si Mia sa bahay, sinalubong sila ni Grace. Si Grace na mas bata sa kanya ng 5 taon ay may mga matang matalas at mapanuri. Joseph, sino siya, tanong nito, nakatingin sa batang babae na nagtatago sa likod ni Joseph. Siya si Mia Grace, anak ng dati kong katrabaho. Naaksidente sila. Wala nang natira sa kanya. Bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Pinaningkitan siya ng mata ni Grace. At saan siya titira dito? Sa atin. Joseph, alam mong halos hindi na nga tayo magkasya. Ang pera natin sapat lang para sa gamot ko at sa pagkain. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan, sabi niya ang pamilyar na kasinungalingan. Hindi kumbinsido si Grace, pero wala siyang nagawa. Sa mga sumunod na araw, pinapanood ni Grace si Mia. Napansin niyang walang dalang gamit ang bata
Maliban sa suot nitong damit at sa kupas na pulang cardigan. Isang gabi habang naghahapunan sila ng lugaw, tinanong ni Grace si Mia. Mia, hindi mo ba namimiss ang mga magulang mo na tigilan sa pagkain si Mia? Tumingin ito kay Joseph na parabang humihingi ng sagot. Hayaan mo na ang bata, Grace, mabilis na sabi ni Joseph. Ngunit hindi tumigil si Grace. Wala ka bang ibang kamag-anak, tita o tito lola? Umiling lang si Mia, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Pagkatapos ng hapunan, hinarap ni Grace si Joseph sa kusina. May mali, Joseph. Nararamdaman ko. Hindi siya nagsasalita tungkol sa pamilya niya. At bakit hindi mo pa rin inaasikaso ang mga papeles niya? Kailangan niya ng birth certificate para makapag-aral. Sinabi ko na, inaayos ko pa. Pagtatanggol ni Joseph, ang boses ay tumataas. Inaayos o nag-iimbento ka pa lang. Isang linggo. Pagkatapos noon, isang social worker ang dumating. Si Ginang Santos, isang babaeng nasa katanghalian, ang edad na may mabait na mga mata, ngunit matalas na mga tanong. Mr. Reyes, kailangan ko lang pong magtanong para sa aming mga talaan, sabi nito. Hawak ang isang clipboard. Kinabahan si Joseph. Sige po. Ang birth certificate po ni Mia, kailangan po namin ng kopya. Naiwan po sa probinsya. Ipadadala ko na lang po. At ang dati po niyang medical records, nasa amin na pong bago lumipat dito. Medyo magulo pa po ang mga gamit. Nagsulat ang babae sa kanyang clipboard. Tiningnan niya si Mia na tahimik na naglalaro ng mga bato sa isang sulok. Lagi po ba siyang may problema sa puso? Alam po naming may mali. Nag-iipon po kami para maipa-check up siya ng maayos. Ang pagsisinungaling ay dumudulas na lang sa kanyang dila. Tila nasiyahan naman si Ginang Santos o marahil ay pagod lang. Umalis ito nang hindi na masyadong nang-usisa. Nang mawala na ito, napabuga ng hangin si Joseph na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Ang bawat araw ay isang pagsubok, isang paglalakad sa alambre. Ang bigat ng pagiging ama ay mas naramdaman niya isang gabi. Nagising si Joseph sa isang tunog na kakaiba, isang hirap na paghinga mula sa kwarto ni Mia. Pumasok siya at nakita niya itong nakaupo sa kama. Ang mga mata ay malaki. Sa takot ang dibdib ay hirap na tumataas at bumababa. Ang balat nito ay namumutla at may malamig na pawis. Hindi ako makahinga. Sabi nito sa pagitan ng mga paghabol ng hininga. Binuhat niya ito. Dadalhin kita sa ospital, ngunit alam niyang wala na silang pera. Ang huling sahod niya ay naubos sa upa at sa gamot ni Grace. Sa desperasyon may naalala siya. Kinuha niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob, nakabalot sa isang lumang panyo, ay ang relong pilak, ang kaisa-isang pamana ng kanilang ama. Ang tanging bagay na may halaga na pag-aari niya. Dali-dali siyang nagbihis, iniwan si Mia sa pangangalaga ng nag-aalalang si Grace at tumakbo sa gabi. Pumunta siya sa nag-iisang pawn shop sa bayan na bukas pa. Magkano po ito, tanong niya, ang boses ay nanginginig habang inilalatag ang relo sa counter. Sinuri ito ng matandang may-ari. 5,000. Hindi po ba pwedeng 10? Kailangan ko po para sa gamot. Umiling ang may-ari. 5,000. Take it or leave it. Kinuha ni Joseph ang pera, ang puso ay parang dinudurog. Tumakbo siya sa botika, binili ang mamahaling gamot at bumalik sa bahay. Pinainom niya si Mia. Dahan-dahan ang paghinga nito ay bumalik sa normal. Nakatulog itong muli, ang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Joseph. Kinaumagahan na upo si Joseph sa hapagkainan, nakatitig sa kawalan. Ang halaga ng gamot, ang nawalang relo, ang patong-patong na kasinungalingan. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito kakayanin. Inihain ni Mia ang almusal, isang maliit na mangkok ng kanin na may isang itlog na maalat na hinati sa dalawa. Ang para sa kanya at ang para kay Joseph. Umupo ito sa tapat niya. Tahimik silang kumain. Napansin ni Joseph na halos hindi ginagalaw ni Mia ang kanyang pagkain.
Habang nakatingin siya sa bintana, naramdaman niyang may gumalaw. Paglingon niya, nakita niya ang ginawa ni Mia. Gamit ang kutsara, tahimik nitong inilipat ang kalahati ng kanyang kanin sa plato ni Joseph. Mia, anong ginagawa mo? Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso para sa isang bata. Busog na po ako, itay. Tinitigan ni Joseph ang bata pagkatapos ay ang pagkain sa kanyang plato. Hindi ito busog, alam niya. Ngunit sa simpleng kilos na yon, sa isang kasinungalingang puno ng pagmamalasakit, naramdaman ni Joseph ang isang bagay na totoo. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, isang tunay na pamilya ang nagsisimulang mabuo hindi mula sa dugo, kundi mula sa sakripisyo. At alam niyang, sa kabila ng takot at paghihirap, gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Lumipas ang 8 taon. Ang mga taon ay humubog kay Mia mula sa isang takot na bata patungo sa isang tahimik at matalinong dalagita. Sa edad na 13 ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi karaniwan sa kanyang edad. Isang resulta ng mga gabing pinupuyat ng sakit, mga araw na ginugugol sa pag-aalala at isang buhay na puno ng kakulangan. Ang San Mateo ay nanatiling maliit at hindi nagbabago, ngunit si Mia ay nagbago. Ang kanyang katawan ay nanatiling mahina, isang paalala ng pusong may depekto na naglilimita sa kanyang bawat galaw. Sa eskwelahan ito ang naghihiwalay sa kanya sa karamihan. Habang ang kanyang mga kaklase ay nagtatakbuhan sa ilalim ng init ng araw, tuwing PE, siya ay laging nakaupo sa isang tabi sa lilim ng isang puno ng akasya, may hawak na libro. Reyes, bakit hindi ka sumasali, madalas na tanong ng kanilang guro. Masama po ang pakiramdam ko, ang lagi niyang sagot, isang kalahating katotohanan na tinanggap na lang ng lahat. Narinig niya ang tawanan ng ilan sa kanyang mga kaklase, ang bulungan. Sakang sabi ng isa, laging pagod. Sabi naman ng isa pa, hindi na niya ito pinapansin. Ang mga salita ay hindi na kasing sakit ng mga kirot sa kanyang dibdib. Ngunit kung saan siya limitado sa pisikal, doon naman siya nangingibabaw sa isipan. Ang kanyang memorya ay parang isang kamera. Isang beses lang niyang mabasa ang isang pahina sa libro at mananatili na yon sa kanyang isip, bawat salita, bawat bantas. Dahil dito, palagi siyang nangunguna sa klase. Ngunit ang katalinuhang ito ay nagdulot din ng mas malaking agwat sa pagitan niya at ng kanyang mga kaedad. Siya ay naging ang matalino, ang weirdo, isa pang dahilan para iwasan siya. Ang tanging nakakita sa higit pa sa kanyang sakit at talino ay ang kanyang guro sa araling panlipunan, si Ginoong Patrick Sandoval. Si G. Patrick ay isang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang 20s, puno ng idealismo at isang tunay na pagnanais na turuan ng kanyang mga estudyante. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Mia, isang kuryosidad na hindi kayang patayin ng kahirapan o karamdaman. Mia, sabi niya isang hapon matapos ibalik ang kanyang perpektong papel sa pagsusulit. Naisip mo na bang sumali sa research club? Umiling si Mia. Hindi po para sa akin yon. Bakit hindi? Mayroon kang isip ng isang investigador, matalas mapanuri. Huwag mong hayaang ang mga limitasyon mo ang magdikta kung sino ka. Ang mga salitang yon ay tumatak kay Mia. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong hindi awa ang nakita sa kanya, kundi potensyal. Sumali siya sa club. Doon tinuruan siya ni G. Patrick kung paano magsaliksik ng maayos, kung paano maghanap ng impormasyon sa internet, kung paano suriin ang mga datos, at kung paano makita ang mga pattern na hindi nakikita ng iba. Hindi niya alam noon, ngunit binibigyan siya ni G. Patrick ng mga sandatang kakailanganin niya sa hinaharap. Para makatulong kay Joseph na halos hindi na umuuwi, dahil sa 2 trabaho, naghahanap si Mia ng part-time na trabaho. Naging tagahugas siya ng plato at tagalinis ng mesa sa Aling Nena's karinderya.
ang pinakaabala sa bayan tuwing gabi. Ang sahod ay maliit ngunit sapat na para sa kanyang baon at paminsan-minsang karagdagang gamot. Isang maingay na gabi ng Biyernes, habang nagpupunas siya ng mga mesa, narinig niya ang balita mula sa maliit at lumang telebisyon na nakasabit sa sulok ng karinderya. Nanguna na namang muli ang bilyonaryong si Ramon Del Fuego sa kanyang taunang charity ball para sa mga batang may malubhang karamdaman. Napahinto si Mia sa pagpupunas. Napatingin siya sa screen. Isang lalaki ang lumitaw nakasuot ng isang perpektong pagkakatahing itim na Amerikana. Ang buhok nito ay may mga pilak na hibla sa gilid. Ngumiti ito para sa mga kamera, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig matalim. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Mia. Hindi ito ang karaniwang sakit na nararamdaman niya. Iba ito. Isang pamilyar na takot. Ang Del Fuego Foundation ay nag-donate na ng higit 100 milyong piso sa mga pampublikong ospital, patuloy ng reporter, isang pag-asa para sa mga pamilyang hirap sa gastusing medikal, pamilya. Humigpit ang pagkakahawak ni Mia sa basahan. Ang kamera ay nag-zoom in sa mukha ni Ramon Del Fuego habang nakikipagkamay ito sa isang politiko. Ang ngiti ay hindi pa rin umaabot sa kanyang mga mata. Biglang nanlabo ang paningin ni Mia. May narinig siya hindi mula sa TV kundi mula sa isang malayong sulok ng kanyang isipan. Isang anino, isang boses. Dito ka lang. Babalik ako agad. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Hoy Mia, tawag ni Aling Nena. Mula sa likod ng counter. Ayos ka lang. Hindi lilinis ang mesang yan ng kusa. Napapikit si Mia. Nawala ang boses sa kanyang isipan. Oo po, pasensya na po. Pilit niyang inalis ang tingin sa telebisyon at nagpatuloy sa trabaho. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mukha ng lalaking iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, naabutan niya si Joseph na nakaupo sa hapagkainan, umiinom ng malamig ng kape. Ang pagod ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Itay mahinang sabi ni Mia. Tumingala si Joseph at ngumiti. O anak, kamusta ang trabaho? Umupo si Mia sa tapat niya. Sandali siyang nag-atubili. Itay, may itatanong po sana ako. Ano yon? Kilala niyo po ba yung lalaki sa TV kanina, si Ramon Del Fuego? Ang kamay ni Joseph na may hawak na tasa ay bahagyang natigilan sa ere. Mabilis lang, halos hindi mahahalata, ngunit nakita ito ni Mia. Ibinalik niya ang tasa sa mesa nang may labis na pag-iingat. Sino, tanong niya. Ang boses ay biglang naging patag. Si Ramon Del Fuego po. Yung bilyonaryo. Sabi sa balita tumutulong daw sa mga batang may sakit. Uminom ng kape si Joseph. Hindi ito tumingin sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Pakiramdam ko po kasi parang nakita ko na siya dati. Doon na napatingin si Joseph sa kanya. Ang kanyang panga ay nanigas. Hindi. Imposible. Paano po kayo nakakasiguro? Dahil hindi natin sila kauri, Mia. Sabi ni Joseph, may diin sa bawat salita. Hindi tayo nabibilang sa mundo nila. At hindi sila nabibilang sa mundo natin. May talim sa kanyang boses, isang bagay na matalas at mapanganib. Naisip ko lang po kasi. Nagkakamali ka. Tumayo si Joseph, kinuha ang kanyang maruming jacket. Kailangan ko nang umalis. May sideline pa ako. Kailangan mo ba ng kahit ano bago ako umalis? Wala po. Lumabas siya ng pinto nang hindi man lang nagsasabi ng paalam. Naiwan si Mia na nakaupo roon, nakatitig sa naiwang tasa ng kape ng kanyang ama. Nagsisinungaling ito. Hindi niya alam kung paano niya nalaman, ngunit sigurado siya. Nakilala ni Joseph ang pangalang iyon at natakot ito. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang maliit na kama, ang tunog ng hirap na pag-ugong ng kanilang lumang pre-diader, ang tanging ingay alam ni Mia na may isang pinto sa kanyang nakaraan na maingat na isinara. At ang lalaki sa telebisyon, ang bilyonaryong
may malamig na mga mata ay may hawak ng susi. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lamat ang tiwala niya sa lalaking nagligtas sa kanya. Ang pagdududa, kapag naitanim na, ay parang isang halamang baging na gumagapang sa dilim tahimik, mabilis at sinasakop ang lahat. Para kay Mia ang pagdududa ay nagsimula sa isang pangalan, Ramon Del Fuego. Ginamit niya ang mga natutunan niya mula kay G. Patrick. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, sa halip na umuwi agad, pumupunta siya sa nag-iisang computer shop sa bayan. Nagbabayad siya ng 15 pesos para sa isang oras na paggamit ng internet, isang luho na pinag-iipunan niya mula sa kanyang sahod sa karinderya. Sa simula ang mga nahanap niya ay pawang mga pampublikong impormasyon, mga artikulo tungkol sa tagumpay ng kumpanya ni Ramon na Dratec Global, mga larawan niya sa mga sosyal na pagtitipon, mga press release tungkol sa kanyang mga donasyon. Perpekto ang kanyang imahe. Isang tagapagligtas, isang pilantropo. Ngunit para kay Mia na lumaki sa mundo ng mga basag na pangako at hirap na katotohanan ang lahat ng perpekto ay kahina-hinala. Mas malalim siyang naghukay. Natutunan niyang gamitin ang mga search operators para maghanap ng mga lumang artikulo, mga naka-archive na balita, mga bagay na matagal nang nalibing sa ilalim ng mas bagong impormasyon. At doon niya natagpuan ang mga pahiwatig. Isang maikling artikulo mula 15 taon na ang nakalipas na nagsasabing isang personal na trahedya ang nag-udyok kay Ramon Del Fuego na simulan ang kanyang foundation. Isang panayam kung saan binanggit niya ang isang pagkawala na nagpabago sa kanya magpakailanman. Palaging malabo, walang detalye, walang pangalan, walang larawan. Ang paghahanap na ito ay nagbukas din ng mga pinto sa kanyang sariling isipan. Ang mga alaala na dati mga anino lamang ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Sa gabi sa kanyang mga panaginip, hindi na lang isang lalaking nakaitim na Amerikana ang nakikita niya. Nakikita na niya ang makintab na katad ng sapatos nito na humahakbang sa tuyong mga dahon. Naririnig niya ang marahan nitong boses na nagsasabing, "Dito ka lang." Nararamdaman niya ang matinding lamig, ang paghihirap ng kanyang dibdib at higit sa lahat ang bigat ng pag-iisa. Isang gabi nagising siyang humahabol sa kanyang hininga. Ang mga pisngi ay basa ng luha. Napanaginipan niya ang isang bagay na mas malinaw, isang mahabang biyahe sa kotse na walang musika, ang tensyon sa hangin ay halos nahihipo at ang tingin sa mga mata ng kanyang ama sa salamin, isang tingin na hindi pagmamahal kundi pag-aalinlangan. Pagkatapos ang gubat, ang kanyang pagmamakaawa, ang tunog ng mga yabag na papalayo. Itay, bulong niya sa dilim. Ngunit ang salitang iyon ay parang banyaga sa kanyang mga labi. Ang itay sa kanyang panaginip ay hindi si Joseph. Kinabukasan hindi na niya kayang manahimik. Kailangan niya ng mga sagot. Inantay niyang makauwi si Joseph mula sa trabaho. Gabi na. Pagod na pagod ito, amoy alikabok at semento. Umupo ito sa kanilang maliit na sopa at ipinikit ang mga mata. Tumayo si Mia sa harap niya. Itay, sabi niya, ang boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman niya. Nagmulat ng mata si Joseph. "Mia, gising ka pa. Kailangan nating mag-usap." Nakita ni Joseph ang determinasyon sa kanyang mukha. Umupo ito ng tuwid. Tungkol saan? Tungkol sa nakaraan ko. Tungkol sa mga magulang ko. Tungkol sa lahat. Sa lahat ng hindi niyo sinasabi sa akin. Napabuntong hininga si Joseph, isang tunog na puno ng pagod. "Mia, napag-usapan na natin to. Na-aksidente sila." "Wag na po kayong magsinungaling," putol ni Mia. Ang mga salita ay lumabas na mas matalas kaysa sa kanyang intensyon. Natigilan si Joseph. "Anong sinasabi mo? Alam kong may tinatago kayo. Sa tuwing babanggitin ko si Ramon Del Fuego, nag-iiba kayo. Sa tuwing magtatanong ako tungkol sa pamilya ko, inililihis niyo ang usapan. Ano po ang itinatago niyo?
Itay tumayo si Joseph. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, galit, o marahil takot. May mga bagay na mas mabuting hindi na binabalikan, Mia. Ang buhay ko po ay hindi isang bagay. Sumigaw na siya ngayon, hindi na mapigilan ang sarili. Karapatan kong malaman kung saan ako nanggaling, kung sino ako, kung bakit wala akong maalala bago ako mag-7 anyos. Ang panga ni Joseph ay nanigas. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Gusto mo ng katotohanan? Ang katotohanan ay muntik ka nang mamatay. Natagpuan kita at iniligtas. Yun lang ang mahalaga. Hindi lang yun ang mahalaga. Paano ang tunay kong pamilya? Ang tunay kong pangalan? Paano kung may naghahanap sa akin, walang naghahanap sa'yo? Ang mga salita ay lumabas ng mabilis. Masyadong tiyak. Napaatras si Mia. Ang silid ay biglang naging napakatahimik. Paano? Paano niyo nalaman yan? Napagtanto ni Joseph ang kanyang pagkakamali. Namutla ang kanyang muka. Ang ibig kong sabihin, paano niyo nalaman na walang naghahanap sa akin, maliban na lang kung may alam kayo na hindi niyo sinasabi sa akin, katahimikan. Mabigat at makapal. Joseph, sabi niya, ginamit ang pangalan nito, hindi ang Itay. Ano ang ginawa mo? Iniligtas ko ang buhay mo. Hindi yan ang tanong ko. Tinalikuran siya ni Joseph, isinuklay ang mga kamay sa buhok. Hindi mo maiintindihan. Subukan niyo ako. Hindi. Bakit hindi? Dahil kamumuhian mo ako. Ang sigaw ay yumanig sa maliit na bahay. Bumalikwas si Joseph, ang mga mata ay namumula. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang galit ay nawala, napalitan ng purong desperasyon. Kamumuhian mo ako at iiwan mo ako. At hindi ko kaya yon. Huminto siya, huminga ng malalim. Hindi ko kayang mawala ka. Ang galit ni Mia ay biglang natunaw. Ngayon lang niya nakita si Joseph ng ganito wasak desperado. Nakita niya ang lalaking nag-alaga sa kanya nagtrabaho. Hanggang sa mabali ang mga buto, nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Ngunit nakita rin niya ang isang lalaking may itinatagong malaking kasinungalingan. Ano ang ginawa niyo? Tanong niyang muli mas mahina na ngayon. Umiling si Joseph, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang sabihin. Hindi pa ngayon. Baka kahit kailan. Hindi yan patas. Walang patas sa buhay, Mia. Ikaw higit kanino man ang dapat nakaalam niyan. Ang mga salitang iyon ay tumusok na parang kutsilyo. Dinampot ni Mia ang kanyang lumang jacket. Saan ka pupunta? Lalabas. Mia, kailangan ko ng hangin. Bago pa siya makalabas sa sobrang frustrasyon at galit na hindi mailabas, sinuntok ni Joseph ang pader na gawa sa manipis na lawanit. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw habang nabibiyak ang kahoy. Sumunod ay ang tunog ng isang basong nahulog mula sa isang maliit na estante at nabasag sa sahig. Hindi lumingon si Mia. Naglakad siya palabas, isinara ang pinto ng malakas. Umupo siya sa hagdan ng kawayan, nanginginig. Humihinga ng malalim, ang puso niya ay kumakarera sa mapanganib na paraan. Sa loob narinig niya ang isang hikbi, isang tunog ng isang lalaking tuluyang nasira. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, alam ni Mia na ang bahay na tinuring niyang tahanan sa loob ng 8 taon ay itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. At ang mga pader na yon ay nagsisimula ng gumuho. Ang away na yon ay lumikha ng isang bitak sa pagitan ni Mia at Joseph, isang bitak na hindi na kailanman ganap na nagsara. Tumigil na siya sa pagtatanong at tumigil na rin si Joseph sa pagtatangkang magpaliwanag. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay na parang walang nangyari, ngunit isang pader ng hindi masambit na mga salita ang nakatayo na ngayon sa pagitan nila. Tinapos ni Mia ang high school bilang valedictorian. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan niya si G. Patrick na nasa madla
at may ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga labi. Pinasalamatan niya si Grace na tahimik na sumuporta sa kanya sa paglipas ng mga taon at pinasalamatan niya si Joseph. Sa aking ama, sabi niya, at ang salitang iyon ay parang abo sa kanyang bibig na nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng sakripisyo. Hindi niya alam kung yun ay isang papuri o isang sumbat. Nakatanggap siya ng isang maliit na scholarship sa isang universidad sa Maynila. Hindi ito sapat para sa lahat, ngunit ito ay 100 palabas. Isang gabi bago siya umalis, iniabot sa kanya ni Joseph ang isang manipis na sobre. Ano po ito? Tanong ni Mia. Ipon ko. Sabi ni Joseph, hindi makatingin sa kanya. Hindi malaki, pero sana makatulong. Nakita ni Mia ang mga kalyo sa kamay ni Joseph, ang mga bagong guhit ng pagod sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot ng pagmamahal na may halong galit. Kinuha niya ang pera. Salamat po. Ang Maynila ay hindi isang lungsod. Isa itong halimaw na lumalamon sa mga mahihina. Agad na naubos ang pera ni Joseph sa paunang bayad sa isang maliit masikip at mainit na kwarto sa isang boarding house sa Sampaloc. Ang amoy ng kwarto ay pinaghalong amag at luma. Ang tanging bintana ay nakaharap sa isang pader na ladrilyo. Ito ang kanyang bagong kaharian. Sinabi niya sa sarili na pansamantala lang ito. Ang buhay sa lungsod ay isang walang katapusang pakikibaka. Nag-aral siya sa umaga at nagtrabaho sa gabi bilang isang waitress sa isang 24 oras na kainan, isang data encoder para sa isang maliit na kumpanya, kahit ano na pwedeng pagkakitaan. Ngunit ang gastos sa pamumuhay ay napakalaki. Ang upa, pagkain at pamasahe ay kumakain sa halos lahat ng kanyang kinikita. Ang pinakamalaking kalaban niya ay ang kanyang kalusugan. Ang stress at pagod ay nagdulot ng mas madalas na paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang gamot na ngayon ay mas mahal pa, ay naging isang luho. Nagsimula siyang maglaktaw ng dosis para makatipid isang tableta kada 2 araw sa halip na araw-araw. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata sa tuwing kumakabog ang kanyang puso sa maling ritmo. Isang araw, bumagsak siya habang naglalakad pa uwi. Nagising na lang siya sa isang stretcher, ang matinding ilaw ng ambulansya ay sumisilaw sa kanyang mga mata. Sa ospital, sinabi ng doktor na malubha ang kanyang anemia at pagod ang kanyang puso. Kailangan mong inumin ang gamot mo araw-araw, sabi ng doktor. Mayroon ba kaming pwedeng tawagan isang kapamilya? Naisip niya si Joseph. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa pangalan nito sa kanyang telepono. Ngunit pinatay niya ang screen. Pinili niya ang landas na ito. Hindi siya pwedeng bumalik ngayon. Wala po, sagot niya. Wala. Ang bill ng ospital ay umabot sa 30,000 piso. Umalis siya na may isa na namang payment plan na alam niyang hindi niya kayang bayaran. Habang nakikipaglaban siyang mabuhay, hindi niya kinalimutan ang kanyang tunay na misyon. Sa mga gabing hindi siya makatulog, ipinagpatuloy niya ang kanyang pananaliksik. Ngayon, ang target niya ay hindi lang si Ramon Del Fuego, kundi ang Dratec Global. Nag-apply siya sa bawat entry-level na posisyon na makita niya: online clerk, administrative assistant, data analyst, intern. Bawat aplikasyon ay sinundan ng pagtanggi. We're looking for someone with more experience. Your qualifications don't match our needs. We've decided to go with another candidate. Alam niya ang tunay na ibig sabihin nito. Wala siyang koneksyon, walang magarbong apelyido, walang diploma mula sa isang mamahaling universidad. Siya ay isang nobody mula sa probinsya na sumusubok pumasok sa isang mundo na hindi siya gusto, ngunit hindi siya sumuko. Pagkatapos ng halos 1 taon ng pagtanggi, isang email ang dumating. Isang interview. Junior Data Verifier. Temporary contract. Mababa ang sahod, walang benepisyo. At sa isang subsidiary na kumpanya sa labas ng Makati.
Ngunit ito ay may pangalan ng Dratec. Ito ay isang paa sa loob ng pinto. Isinuot niya ang kanyang nag-iisang itim na blazer na binili niya sa isang ukay-ukay. Pumasok siya sa isang malamig at walang kaluluwang gusali. Hinarap niya ang isang human resources manager na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Bakit mo gustong magtrabaho dito? Tanong ng manager. Dahil naniniwala po ako sa efficiency at accuracy ng data at alam kong mataas ang standard ng Dratec. Sagot ni Mia gamit ang mga salitang nabasa niya sa website ng kumpanya. Nang tanungin siya tungkol sa isang teknikal na konsepto, ipinaliwanag niya ito nang may kumpiyansa salita por salita na parang binabasa mula sa isang aklat na nasa kanyang isipan. Napataas ang kilay ng manager. You're surprisingly sharp. Isang linggo pagkatapos nakuha niya ang trabaho, ang kanyang unang araw ay isang pagsubok. Isang dagat ng kulay abong mga cubicle, mga taong gumagalaw na parang mga robot. Walang bumati sa kanya. Walang nagpakita ng interes. Perpekto. Hindi siya naroon para makipagkaibigan. Mabilis niyang natutunan ang ritmo ng opisina. Ginawa niya ang kanyang trabaho nang may perpektong kahusayan. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nakipag-usap maliban kung kinakailangan. Naging isa siyang isang mahusay na empleyado na walang nakakapansin. Isang araw, 3 linggo, matapos siyang magsimula, ipinadala siya sa main headquarters sa Bonifacio Global City para maghatid ng mga kagyat na dokumento. Habang naglalakad siya sa isang mahabang pasilyo na gawa sa salamin at marmol, biglang nagbago ang kapaligiran. Ang mga tao ay tumigil sa pag-uusap. Ang mga empleyado ay tumabi. At doon naglalakad sa gitna si Ramon Del Fuego. Ang kanyang suit ay mas mahal pa kaysa sa isang taong sahod ni Mia. Ang kanyang mga sapatos ay kumikinang. Kasama niya ang 2 iba pang ehekutibo. At ang kanyang boses ay kalmado at may kontrol habang tinatalakay ang quarterly projections. Nabitawan ni Mia ang folder na hawak niya. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig na marmol. Isang dagundong ang narinig niya, hindi sa pasilyo, kundi sa loob ng kanyang ulo. Ang gubat, ang lamig, ang takot. Dumaan si Ramon Del Fuego sa tabi niya. Hindi man lang ito lumingon, hindi man lang ito sumulyap. Para sa kanya si Mia at ang nagkalat na mga papel ay bahagi lamang ng sahig na kanyang nilalakaran. Nawala siya sa dulo ng pasilyo na parang isang hari na dumaan sa kanyang mga alipin. Isang katrabaho ang tumulong kay Mia na pulutin ang mga papel. Okay ka lang, namumutla ka. O okay lang ako, sabi ni Mia, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Pumasok siya sa pinakamalapit na banyo, ikinulong ang sarili sa isang cubicle at sumandal sa malamig na pader. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis sa maling ritmo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, pinilit na pakalmahin ang sarili. Hindi ka na ang batang iyon. Bulong niya sa sarili. Hindi na. Nang lumabas siya ang kanyang mga kamay, ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ito galit, ito ay pangako. Bumalik siya sa kanyang maliit na cubicle sa subsidiary office. Ngunit sa pag-upo niya habang tinitingnan ang logo ng Dratec, sa kanyang computer screen isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting malamig matalim at puno ng panganib. Hindi mo ako nakita, bulong niya sa screen. Pero nakikita kita. Nasa loob na siya. At ngayon, magsisimula na ang tunay na laro. Ang pagiging isang anino ay naging sining para kay Mia. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan, ginawa niya ang kanyang sarili na kasing halaga ng isang stapler sa opisina, kapaki-pakinabang ngunit madaling kalimutan. Palagi siyang nauunang dumating at huling umalis. Ang kanyang trabaho ay laging walang mali, laging nasa oras. Dahil dito, unti-unting nagtiwala sa kanya ang kanyang supervisor, si Ginang Reyes, isang babaeng nasa katanghalian na ang edad at laging abala.
Mia, pakidala naman nitong mga report sa accounting utos nito. Isang araw. Mia, paki-encode naman nito. Mia, pakisigurado na naka-file lahat ng ito bago ka umuwi. Hindi siya nagreklamo. Bawat utos ay isang pagkakataon. Ang pagpunta sa ibang departamento ay nangangahulugan ng pag-obserba sa kanilang mga proseso, pag-alam kung sino ang may hawak ng anong impormasyon at pagmemorya sa layout ng opisina. Ang pag-file ng mga dokumento ay nangangahulugan ng pagbasa sa mga nilalaman nito habang walang nakatingin. Ang kanyang perpektong memorya, ang kanyang lihim na sandata. Namememorya niya ang mga password na nakasulat sa mga post-it note na nakadikit sa monitor ng mga katrabaho. Namememorya niya ang mga numero sa mga dokumentong dumadaan sa kanyang mesa kahit isang sulyap lang. Sa gabi kapag halos wala ng tao sa opisina, ang mga impormasyong ito ang nagiging susi niya. Dahan-dahan nagsimula siyang mag-access ng mga file na hindi dapat para sa kanyang antas. Ginagamit niya ang computer ng isang katrabahong nagmamadaling umuwi at nakalimutang mag-log out. Hinahanap niya ang mga server na hindi gaanong binabantayan. Bawat gabi ay isang mapanganib na misyon. Bawat click ay maaaring maging huli niya. Doon niya natuklasan ang mas madilim na sikreto ng Dratek. Hindi ito simpleng tax evasion, mas komplikado. Natagpuan niya ang mga talaan ng mga shell company na nakarehistro sa mga malalayong isla, mga kumpanyang walang opisina, walang empleyado, ngunit dinadaanan ng milyon-milyong piso. Nakita niya ang mga kontrata para sa mga consulting fee na binabayaran sa mga individual na walang record o koneksyon sa industriya. Nakita niya kung paano ginagamit ni Ramon ang kanyang foundation bilang isang paraan para ilipat ang pondo at makakuha ng malalaking tax break. Si Ramon Del Fuego ay hindi lang isang masamang ama. Isa siyang henyo sa pagtatago ng pera. Lahat ay ginawa ng may katalinuhan na sa hangganan ng legalidad na parang isang sapot-sapot na maingat na inilala. Mahirap itong buwagin, ngunit nakikita ni Mia ang mga hibla. Isang gabi malalim na at siya na lang ang natitira sa kanyang palapag. Naghahanda na siyang umuwi nang biglang bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok si Ramon Del Fuego. Napatigil sa paghinga si Mia. Nag-iisa lang ito. Walang mga assistant, walang mga alalay. Mukhang pagod ito at mas matanda ng malapitan. Hindi siya tiningnan nito, basta na lang pinindot ang button para sa basement parking. Nagsara ang mga pinto. Silang dalawa lang, sa isang maliit na metal na kahon na dahan-dahang bumababa. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng elevator. Pinako ni Mia ang kanyang tingin sa sahig, pinipilit na kontrolin ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, napakalakas sigurado siyang naririnig ito ni Ramon. 10 palapag. Ito lang ang kailangan niyang malagpasan. Inilabas ni Ramon ang kanyang telepono. Ang liwanag nito ay nagbigay anino sa kanyang mukha. Mukha itong iritado sa kung anuman ang nabasa nito. Bumuntong hininga ito, isang tunog ng isang taong pasa ng mundo. Isang taong pakiramdam ay biktima. Nanginig ang mga kamay ni Mia sa galit. Gusto niyang sumigaw, "Ako ang anak mo. Buhay ako." Nabigo ka, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi pa ito ang tamang oras, 4 na palapag. Sumulyap si Ramon sa direksyon ni Mia, isang mabilis at walang interes na tingin. Ang kanyang mga mata ay dumaan lang sa kanya na para bang isa siyang muebles, isang bagay na walang pangalan at walang kwento. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin sa telepono. 3 palapag. Naisip ni Mia ang lahat ng pagkakataon na pinangarap niya ang sandaling ito, ang komprontasyon, ang mga salitang sasabihin niya. Ngunit ngayong nakatayo siya rito, nakakulong sa isang maliit na espasyo. Kasama niya isang mapait na katotohanan, ang tumampal sa kanya si Ramon, ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan, pera, abogado, koneksyon, at siya wala siyang dala, kundi galit at isang katotohanang walang sino man ang maniniwala. 2 palapag, tumunog ang elevator, ground floor,
Naunang lumabas si Ramon. Hindi ito lumingon. Nawala ito sa mga salaming pinto ng lobby at pumasok sa isang itim na kotse na naghihintay. Nakatayo lang si Mia sa loob ng elevator, ang mga pinto ay nagsara at muling bumukas. Nanginginig ang kanyang mga binti. Nang sa wakas ay nakalabas siya ng gusali, lumiko siya sa isang eskinita at sumandal sa isang magaspang na pader. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Nanlalabo ang kanyang paningin. Dumulas siya pababa hanggang sa maupo sa malamig na semento. May mga taong naglalakad, ngunit walang pumansin sa kanya. Sa syudad na ito, ang bawat isa ay may sariling pasanin. Inilabas niya ang kanyang telepono, tinitigan ang numero ni Joseph. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng isang tao. Ngunit hindi niya pinindot ang call button. Itinago niya ang telepono, tumayo at pinunasan ang kanyang mukha. Malayo na ang kanyang narating para sumuko ngayon. Tatapusin niya ito kahit na ikamatay pa niya. Kinabukasan isang bagong oportunidad ang dumating. Nagpatawag ng pulong si Ginang Reyes. May bagong inisyatibo ang main office. Anunsyo nito, isang transparency project. Gusto nilang ipakita na malinis ang kumpanya pagkatapos ng kontrobersya sa buwis. Kailangan nila ng isang junior analyst mula sa atin para tumulong sa pag-review ng mga internal na proseso. Nagtaas ng kamay ang lahat. Isang pagkakataon para mapansin ng mga nasa itaas. Ngunit si Mia ang pinili ni Ginang Reyes. Mia, ikaw na. Ikaw ang pinakamabusisi sa atin dito. Huwag mo akong ipapahiya. Opo, ma'am. Sagot ni Mia, ang kanyang puso ay kumakabog sa ibang dahilan. Ang bagong posisyon ay nangangahulugan ng access. Access sa mas mataas na antas ng sistema. Access sa mga gusali at departamento na dati ay hindi niya mapuntahan. Access sa mga taong malapit kay Ramon. Sa kanyang bagong tungkulin, mas malaya siyang nakakagalaw. Nakakapasok siya sa mga meeting, nakakakuha ng mga kopya ng mga financial report, at isang araw habang sinusuri ang mga lumang digital archive, natagpuan niya ito. Isang folder na may kakaibang label, Legacy Claims Closed. Protektado ito ng isang lumang encryption. Naramdaman niya ito. Ang tibok sa kanyang dugo. Ito na iyon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa coding mula sa mga libreng online course. Inabot siya ng isang linggo puyat tuwing gabi. Sa kanyang maliit na kwarto, sinusubukang basagin ang code. At isang madaling araw, habang ang buong Maynila ay natutulog, bumukas ito. Ang folder ay naglalaman ng iisang file. Isang insurance payout claim mula 15 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng file ay nagpatigil sa pag-inog ng kanyang mundo, minor dependent my deceased. PDF, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang file. Naroon ang lahat. Isang life insurance policy para sa isang bata. Halaga 10 milyong piso. Benepisyaryo Ramon Del Fuego. Pangalan ng namatay na menor de edad, Mia Angela Del Fuego. Nagpatuloy siya sa pag-scroll. Nandoon ang isang death certificate pirmado ng isang doktor na hindi niya kilala. Sanhi ng kamatayan, hypothermia, exposure to the elements. Lokasyon. Isang bulubundukin sa Cordillera, petsa ng pagkamatay. 3 araw matapos ang petsa na naaalala niyang dinala siya ni Joseph sa ospital, isang pekeng death certificate. Isinampa habang siya ay buhay, habang siya ay nag-aagaw buhay sa isang kama sa ospital. Ang kumpanya ng insurance ay nagbayad ng buo, walang investigasyon, sarado ang kaso. Sa papel, si Mia Angela Del Fuego ay namatay 15 taon na ang nakalipas. Sa papel, ang kanyang ama ay kumolekta ng 10 milyong piso. Sa papel, pagkatapos ng edad na 5, hindi na siya umiral. Itinulak ni Mia ang kanyang laptop. Hindi siya makahinga ng maayos, hindi dahil sa kanyang puso, dahil sa isang galit na napakatindi na parang apoy na susunog sa lahat.
Hindi lang siya inabandona. Pinatay siya ng kanyang ama sa legal na paraan sa opisyal na paraan. Inasikaso niya ang mga papeles, kinuha ang pera at nagpatuloy sa buhay. Habang siya ay lumalaki sa kahirapan, habang si Joseph ay nagpapakamatay sa trabaho para lang mabuhay siya habang nagsusuot siya ng mga damit, galing ukay-ukay at nagpapalipas ng gutom, si Ramon del Fuego ay kumuha ng 10 milyon at itinayo ang kanyang imperyo sa ibabaw ng kasinungalingan ng kanyang pagkamatay. Ang sapot-sapot ay hindi na lang mga hibla. Nakita na niya ngayon ang gagamba sa gitna nito at sisirain niya ito. Sisirain niya ang lahat. Ang 10 milyong piso ay hindi lang numero. Ito ay isang hatol. Ang death certificate ay hindi lang isang papel. Ito ay isang sandata. Sa loob ng 2 araw hindi pumasok sa trabaho si Mia. Nagkulong siya sa kanyang maliit na kwarto. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang laptop. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga dokumento, hinahanap ang bawat detalye, tinitiyak na walang butas. Ang galit na una niyang naramdaman ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malamig at mas matalim determinasyon. Nagprint siya ng kopya ng death certificate at ng insurance claim. Ipinasok niya ito sa isang sobrang kulay kape. Pagkatapos, nag-empake siya ng isang maliit na bag. Bago umalis, gumawa siya ng isa pang mapanganib na hakbang. Ginamit niya ang kanyang access bilang bahagi ng Transparency Project para gumawa ng isang encrypted backup ng lahat ng kanyang natuklasan, ang mga shell company, ang mga pekeng kontrata, ang insurance fraud. Itinago niya ito sa isang secure cloud server, isang digital na bombang pwedeng pasabugin anumang oras. Ito ang kanyang life insurance. Sumakay siya ng bus pauwi sa San Mateo. Ang biyahe ay mahaba at maalikabok. Habang papalapit ang bus sa paanan ng kabundukan, ang pamilyar na tanawin ay hindi na nagdulot ng kapanatagan, kundi ng isang mapait na paalala. Sa mga bundok na ito, siya dapat namatay. Sa bayang ito, siya nabigyan ng pangalawang buhay, isang buhay na itinayo sa isang kasinungalingan. Gabi na nang makarating siya sa kanilang luma at pagod na bahay. Naabutan niya si Joseph na nag-aayos ng sirang upuan sa kanilang maliit na sala. Si Grace naman ay nananahi sa isang sulok. "Mia," gulat na sabi ni Joseph. "Anong ginagawa mo dito? Hindi ka man lang nagsabi." Hindi sumagot si Mia. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Walang imik inilabas niya ang mga papel mula sa sobre at inilatag ang mga ito sa ibabaw ng mesa sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bumbilya. Ang pekeng death certificate, ang 10 milyong pisong insurance claim. Napatigil sa pagmartilyo si Joseph. Tumingin siya sa mga papel. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala na para bang sinisip-sip ng mga dokumentong yon. Si Grace, na naramdaman ang bigat sa silid, ay napatigil din sa pananahi at lumapit. "Ano yan?" tanong ni Grace. "Alam nyo," sabi ni Mia, ang boses ay walang emosyon, malamig na parang yelo. "Alam nyo na idineklara niya akong patay. Alam nyong kumolekta siya ng pera. Alam nyo ang lahat." Ang kanyang tingin ay nakapako kay Joseph. Gumuho ang mukha ni Joseph. Bumagsak siya sa upuan na kanyang inaayos na para bang ang sarili niyang mga buto ay hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. "Mia, anak, kaya kong ipaliwanag." Ipaliwanag. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mia. Ipaliwanag ang 14 na taon ng pagsisinungaling. Ipaliwanag kung bakit tayo naghirap habang siya ay nagpapakasasa sa perang dapat sana ay para sa akin. Para protektahan ka. Sigaw ni Joseph, ang boses ay basag. "Protektahan ako?" "Oo, kung nalaman ni Ramon na buhay ka, kung nalaman niyang nabigo ako sa utos niya, sa tingin mo ba hahayaan ka lang niya? Hahanapin ka niya, hahanapin niya tayo." Huminto siya, huminga ng malalim. "At tatapusin niya ang trabaho.
Ang mga huling salita ay bumitin sa hangin mabigat at puno ng lason. Napatakip ng bibig si Grace, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngayon, naintindihan na ni Mia ang lahat. Ang takot sa mga mata ni Joseph sa tuwing mababanggit ang pangalan ni Ramon. Ang pagtatago nila sa isang liblib na bayan. Ang pagbabago sa kanyang pangalan. Kaya mo ako kinuha. Sabi ni Mia, hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Kaya mo ako binigyan ng bagong pangalan. Kaya tayo nagtatago. Hindi tayo nagtatago. Sabi ni Joseph, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang magaspang na pisngi. Pinoprotektahan kita mula sa sarili mong ama. Muling sinabi niya ang mga salitang iyon, ngunit ngayon may bigat na ng katotohanan. Mula sa isang taong nagbayad sa akin para hayaan kang mamatay. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Grace at ang pag-ugong ng predator. Tiningnan muli ni Mia ang death certificate. Mia Angela del Fuego. Ang pangalan ng isang multo. Hindi na ako pwedeng manatili dito. Mahinang sabi ni Mia. Tumingala si Joseph, puno ng panik ang mga mata. Ano, saan ka pupunta? Hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingang ito. Hindi ko na kayang magpanggap na ako si Mia Reyes. Tumayo siya, ang kanyang postura ay tuwid at matatag. Ang pangalan ko ay Mia del Fuego at siya, ang ama ko, ay nasa labas na mumuhay sa kanyang perpektong mundo habang tayo ay nalulunod dito. Anong gagawin mo? Tanong ni Joseph, ang boses ay nanginginig. Pinulot ni Mia ang mga papel at maingat na itiniklop. Pababagsakin ko siya. Mapanganib yan, Mia, makapangyarihan siya. Wala akong pakialam. May pera siya, mga abogado, mga koneksyon, at ako. Sabi ni Mia, at sa unang pagkakataon, isang kislap ng apoy ang nagningning sa kanyang mga mata. May hawak akong katotohanan. Naglakad siya patungo sa pinto. Sumunod si Joseph, desperado na ngayon. Mia, pakiusap, huwag. Mag-isip ka. Huminto si Mia sa may pintuan at lumingon. Tiningnan niya si Joseph, ang lalaking nagsinungaling sa kanya, ang lalaking nagtago sa kanya, ngunit siya ring lalaking bumuhat sa kanya mula sa bingit ng kamatayan, ang nag-alaga sa kanyang bawat sakit, ang nagbenta ng kaisa-isang pamana para lang sa kanyang gamot. Ang galit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit meron ding isang bagay na mas malalim. Pasasalamat, iniligtas niyo ang buhay ko. Sabi niya, ang boses ay lumambot ng bahagya. Ginawa niyo ang hindi niya kailanman ginawa. Pagkatapos ay umalis siya, lumabas sa dilim ng gabi, iniwan ang 2 taong naging pamilya niya. Hindi na siya babalik bilang si Mia Reyes, ang mahinang dalagita mula sa San Mateo. Babalik siya bilang si Mia del Fuego at magdadala siya ng bagyo, paumanhin sa paulit-ulit na pagkakamali. Mukhang may issue sa aking memorya sa pagkakasunod-sunod ng ating usapan. Salamat sa iyong pasensya. Ang pagbabalik sa Maynila ay may dalang bagong bigat at layunin. Hindi na siya ang aninong nagmamasid, isa na siyang mangangasong naghahanda ng kanyang bitag. Ang bawat araw sa Dratek ay hindi na lang trabaho. Ito ay isang kalkuladong pag-arte. Ang kanyang mga ngiti sa mga katrabaho ay mas naging matamis. Ang kanyang pagiging masipag ay mas naging kapansin-pansin. Kailangan niyang maging perpektong empleyado para walang sino man ang maghinala sa dilubyong malapit ng dumating. Ang oportunidad ay dumating sa anyo ng isang anunsyo sa isang company-wide email, ang taunang Leadership Retreat. Isang eksklusibong 3 araw na kaganapan para sa mga top executive ng kumpanya. Isang pagkakataon para magplano, mag-ugnayan at magpanggap na sila ay isang malaking masayang pamilya. At si Ramon del Fuego, siyempre, ang sentro ng lahat ng ito. Dito na kumilos si Mia. Ginamit niya ang kanyang posisyon sa Transparency Project. Nag-request siya ng meeting sa kanyang department head, si Jitan, isang lalaking mas interesado sa golf kaysa sa trabaho. Sir, sabi ni Mia,
Hawak ang isang folder na puno ng mga chart at graph. May mungkahi po ako para sa leadership retreat. Sa halip na ang karaniwang presentasyon tungkol sa mga numero, bakit hindi tayo mag-focus sa leadership on the ground? Tinaasan siya ng kilay ni G10. Anong ibig mong sabihin? Isang team building activity na magpapalakas sa tiwala at komunikasyon. Isang guided hike. Reflection and strategy session sa gitna ng kalikasan. Ipinapakita nito na ang Dratek ay hindi lang tungkol sa mga gusali at kita, kundi tungkol din sa pagbabalik sa ating mga ugat. Nagustuhan ni Jitan ang ideya. Maganda itong pakinggan. Maganda itong i-report. Magandang ideya, Mia. Saan mo naman naiisip gawin yan? Ito na ang pagkakataon. Inilatag ni Mia ang isang brochure na maingat niyang inihanda. May isang luxury mountain lodge po sa Cordillera, malapit sa Baguio, tahimik pribado at may mga pasilidad para sa mga corporate event. Ito po ang Serenity Peaks Lodge. Tiningnan ni Jita ng brochure, mga larawan ng mga magagarang cabin, infinity pool na nakaharap sa mga bundok, at mga conference room na may tanawin ng mga puno ng pino. Hindi niya alam at wala siyang dahilan para malaman na ang Serenity Peaks Lodge ay matatagpuan 15 kilometro lamang mula sa abandonadong daanan kung saan iniwan si Mia para mamatay. Mukhang maganda, sabi ni Jitan. I-forward mo sa akin ang proposal. Ako na ang bahala kay Mr. Del Fuego. Sa loob ng 1 linggo ang plano ay naaprubahan. Walang nagtanong, walang naghinala. Para sa kanila isa lamang itong masipag na junior analyst na may magandang ideya. Para kay Mia, ito ang unang paggalaw ng mga piyesa sa kanyang chessboard. Ang susunod niyang hakbang ay ang pinakamahirap. Isang gabi tinawagan niya si Joseph. Ilang linggo na silang hindi nag-uusap mula noong umalis siya. Sinagot nito ang telepono sa unang ring na parabang hinihintay nito ang kanyang tawag. Mia Joseph, sabi niya. Ang pagtawag sa kanyang pangalan ay mas madali na ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos isang simpleng sagot. Anong kailangan mo? Sa susunod na buwan magkakaroon ng retreat ang kumpanya sa Cordillera. Narinig niya ang biglaang paghinga ni Joseph. Mia, wag! Kailangan kong gawin ito, putol niya. At kailangan ko kayo doon. Kami, ikaw at si Grace. Kailangan kong malaman na mayroon akong kasama, na may naghihintay. Anong plano mo? Ibabalik ko siya sa lugar na yon. Ipapaalala ko sa kanya ang lahat. Sasaktan ka niya, Mia. Kapag nalaman niya kung sino ka, hindi siya mag-aatubili. Hindi niya ako masasaktan, sabi ni Mia. Ang boses ay puno ng kumpiyansa na hindi niya naman talaga nararamdaman. Dahil hindi kami mag-iisa, nandoon ang buong executive committee. Sila ang magiging mga saksi ko. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Joseph, isang tunog ng pagkatalo at pag-aalala. Sige, pupunta kami. Maghihintay kami. May isa pa akong hihilingin, sabi ni Mia. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Dalhin niyo po. Dalhin niyo ang pulang kardigan. Katahimikan. Pagkatapos ay isang basag na tinig. Itinatago ko pa rin ito. Palagi. At ang sobre, dagdag ni Mia, ang perang ibinayad niya sa inyo. Huwag na huwag niyong itatapon. Nandito pa. Hindi ko ginalaw kahit isang sentimo. Pagkatapos ng tawag na paupo si Mia sa sahig ng kanyang kwarto, ang bigat ng kanyang plano ay biglang dumagan sa kanya. Ito ay isang sugal, isang malaking sugal. Ngunit ito na ang kanyang huling baraha. Sa mga sumunod na linggo, inilaan niya ang kanyang sarili sa paghahanda. Nakipag-ugnayan siya sa lodge, inayos ang bawat detalye ng retreat. Siya ang nagplano ng itinerarya kasama na ang reflection hike. Sa ikalawang araw, siya ang nag-scout ng ruta. Sa Google Maps tinitiyak na dadaan ito sa eksaktong lugar. Sa gabi, sinusulat niya ang kanyang testimonya, bawat salita ay pinipili ng may katumpakan. Inihanda niya ang mga kopya ng death certificate at insurance claim. Inayos niya ang lahat ng digital na ebidensya sa isang USB drive.
Isang linggo bago ang retreat, bumalik siya sa San Mateo. Hindi para makipag-ayos, kundi para maghanda. Naabutan niya sina Joseph at Grace na nag-iimpake ng isang maliit na bag. Iniabot sa kanya ni Joseph ang isang maliit na kahon. Binuksan ito ni Mia. Sa loob maingat na nakatiklop ay ang kupas na pulang kardigan. Hinaplos niya ang magaspang na sinulid. Ang amoy nito ay pinaghalong lumaalikabok at mga alaala. Sa tabi nito ay ang makapal at naninilaw na sobre. Handa ka na ba talaga para dito, tanong ni Joseph? Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Mia mula sa cardigan, patungo sa mukha ng lalaking nagligtas sa kanya. Tumingin siya kay Grace, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pag-unawa at takot. Itinaas niya ang kanyang baba. Ipinanganak po akong handa para dito. Umalis sila ng San Mateo. Kinabukasan 3 tao sa isang lumang truck, patungo sa isang pagtutuos na 15 taong hinintay. Ang bagyo ay malapit na at si Mia hindi na isang biktima, kundi ang mismong bagyo. Paumanhin muli sa aking nakaraang pagkakamali. Mukhang paulit-ulit kong naiisip na nauuna ako ng isang kabanata. Salamat sa iyong patuloy na pag-unawa. Ang umaga ng 2nd araw ng retreat ay malamig at nababalot ng manipis na hamog. Ang mga ehekutibo na sanay sa init ng Maynila ay nagreklamo habang isinusuot ang kanilang mga mamahaling hiking jacket. Nagtipon sila sa harap ng lodge, nagkakape at nag-uusap tungkol sa presyo ng stock market. Para sa kanila, ito ay isa lamang sa pilitang aktibidad bago sila makabalik sa kanilang mga air-conditioned na opisina. Para kay Mia, ito ang araw ng paghuhukom. Nakatayo siya sa harap nila, suot ang isang simpleng hiking outfit. Sa ilalim ng kanyang windbreaker nakatago ang kupas na pulang cardigan. Ang init nito ay parang isang yakap mula sa nakaraan. Sa loob ng kanyang maliit na backpack kasama ng tubig at first aid kit, ay ang sobrang naglalaman ng mga dokumento at ang sobrang naglalaman ng pera. Magandang umaga po sa lahat. Sabi ni Mia, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal na kabaligtaran ng rumaragas ang kaba sa kanyang dibdib. Ang ating reflection hike ay magsisimula na po. Ang ruta ay halos 5 kilometro. Madali lang po. Sa gitna ng ating paglalakbay, meron po tayong isang lugar na hihintuan para sa ating strategy session. May ilang umungot, ngunit nang makita nila, si Ramon Del Fuego na tumango bilang pagsang-ayon, tumahimik ang lahat. Si Ramon na nakasuot ng itim na all-weather gear ay mukhang naiinip, palaging sumusulusulyap sa kanyang mamahaling relo. Sinimulan ni Mia ang paglalakbay, pinangunahan ang grupo ng 12 makapangyarihang tao papasok sa gubat. Bawat hakbang ay pamilyar. Ang amoy ng basang lupa at mga puno ng pino. Ang tunog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga bota. Ang lamig na gumagapang sa kanyang balat. Dinala niya sila sa isang daanan na hindi gaanong ginagamit. Habang lumalayo sila sa lodge, nawawala ang mga senyales ng sibilisasyon. Ang mga puno ay mas nagiging siksik. Ang daan ay nagiging mas makitid. Miss, anong pangalan mo ulit? Tanong ng isa sa mga vice-presidente na halatang nahihirapan na. Sigurado ka bang ito ang tamang daan? Opo, sir. Malapit na po tayo sa clearing. Sagot ni Mia, hindi lumilingon. Si Ramon ay nanatiling tahimik sa gitna ng grupo. Ngunit napansin ni Mia sa mga pagkakataong sumusulyap siya na ang kanyang ama ay nagsisimula ng maging balisa. Ang kanyang noo ay nakakunot. Ang kanyang mga mata ay malikot na lumilibot na parang may isang bagay sa paligid na gumugulo sa kanya, isang alaalang ayaw niyang balikan. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad, narating nila ito. Isang maliit na paliparan sa gitna ng gubat. Hindi ito espesyal, walang magandang tanawin. Isang ordinaryong piraso ng lupa na napapaligiran ng matatayog na puno. Ngunit para kay Mia at Ramon, ito ang pinakabanal at pinakamakasalanang lugar sa mundo.
Huminto si Mia. Dito po tayo. Ang grupo ay nagsimulang magpahinga nag-uusap tungkol sa kung gaano sila nauuhaw. Ngunit si Mia ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang partikular na lugar, isang patag na bato, malapit sa isang malaking puno. Ang lugar kung saan siya bumagsak. Si Ramon ay tumayo sa gilid ng paliparan, nakatalikod sa grupo nakatingin sa mga puno. Ang kanyang mga balikat ay nanigas. Nakikita ni Mia ang pagbabago sa kanyang tindig. Nakikilala niya ang lugar na ito. Nararamdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito na ang sandali. Dahan-dahan hinubad ni Mia ang kanyang windbreaker. Ang malamig na hangin ay agad na yumakap sa kanyang mga braso, ngunit hindi niya ito ininda. Inayos niya ang suot niyang kupas na pulang cardigan. Ang kulay nito kahit na lumana ay matingkad sa gitna ng luntiang kagubatan. Pagkatapos ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay hindi na propesyonal, kundi personal at puno ng lamig. Ginoong Del Fuego. Lumingon si Ramon, handa nang magreklamo tungkol sa pagkaantala. Ngunit natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay napako sa pulang cardigan. Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pagtataka at pagkatapos isang dahan-dahang pag-usbong ng purong takot. Tumaas ang kanyang tingin mula sa cardigan patungo sa mukha ni Mia. Tinitigan niya ito nang maigi ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang mga labi, ang mukha ng kanyang asawa, ang mukha ng kanyang nakaraan, ang mukha ng batang dapat ay matagal nang naging buto sa ilalim ng lupa. Ang kulay sa mukha ni Ramon ay nawala na parang binuhusan ng yelo. Napaatras siya ng isang hakbang, natisod sa isang nakausling ugat. Muntik na siyang matumba. Hindi. Bulong niya, ang boses ay isang mahinang hininga. Imposible. Patay ka na. Ang mga ehekutibo ay napahinto sa kanilang pag-uusap. Napatingin sila sa kanilang CEO, pagkatapos ay kay Mia. Ang tensyon sa hangin ay biglang naging mabigat at nakakamatay. Hindi pinansin ni Mia ang iba. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro sa lalaking nasa harap niya. Naglakad siya papalapit, bawat hakbang ay matatag. "Hello, Itay," sabi ni Mia. Ang mga salita ay lumabas ng may perpektong kalinawan na parang isang matalas na patalim sa katahimikan ng gubat. Naalala mo ba ang lugar na ito? Walang salitang lumabas sa bibig ni Ramon. Binubuksan at isinasara niya ito na parang isang isdang iniahon mula sa tubig. Sa unang pagkakataon, sa kanyang perpekto at kontroladong buhay, si Ramon Del Fuego ay hindi alam ang gagawin. Ang multo ng kanyang pinakamalaking kasalanan ay nakatayo sa harap niya, buhay at humihinga at suot ang parehong pulang kardigan. Ang buong paliparan ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang mga makapangyarihang ehekutibo na sanay sa ingay ng boardrooms at stock market ay nakatayo na, parang mga estatwa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito, ang kanilang mga tingin ay palipat-lipat mula sa kanilang nahihintakutang CEO patungo sa bata at payat na babaeng tinawag itong Itay. Anong nangyayari dito? Basag ng isa sa mga vice-presidente, si Mark. Anong ibig mong sabihin sa Itay? Hindi siya pinansin ni Mia. Ang kanyang mga mata na malamig na parang bato ay nanatiling nakapako kay Ramon. Sinubukang bawiin ni Ramon ang kanyang pag-composure. Itinuwid niya ang kanyang tindig. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. "Hindi ko alam kung sino ka," sabi niya, ang boses ay pilit na pinatatatatag. "O kung anong laro ang nilalaro mo, pero hindi ito nakakatuwa." Laro ulit ni Mia. "Sa tingin mo ba, isa itong laro? 15 taon na ang nakalipas. Nagdala ka ng isang 5 taong gulang na batang babae sa mismong lugar na ito. Ang pangalan niya ay Mia Angela Del Fuego, ang sarili mong anak." Sa bawat salita ni Mia, mas lalong namumutla si Ramon.
Sinabi mo sa kanya na maghintay na babalik ka agad. Pagkatapos, tinalikuran mo siya. Itinuro ni Mia ang lupa. Dito mismo. Iniwan mo siyang mamatay sa lamig. Alam na alam mong may sakit siya sa puso. Sinungaling. Sigaw ni Ramon, ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Isang aksidente ang nangyari sa anak ko na wala. Hinanap namin siya. Hinanap. Ngumiti si Mia, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Puno ito ng lason. O hinintay mo lang siyang mamatay? Mula sa kanyang backpack, inilabas niya ang unang sobre. Inihagis niya ito sa lupa sa pagitan nilang dalawa. Ang mga lumang papel ay kumalat sa mga tuyong dahon. Ang pekeng death certificate na ipinagawa mo. Sabi ni Mia, ang boses ay malinaw at matatag para marinig ng lahat. At ang 10 milyong pisong insurance claim na kinuha mo, ang perang naging pundasyon ng iyong imperyo, ang perang dugo ng sarili mong anak. Napasinghap ang mga nanonood. Ang ilan ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga telepono kahit na alam nilang walang signal para i-record ang hindi ka panipaniwalang eksena. Lahat yan ay gawa-gawa ang sigaw ni Ramon. Pwede kang kasuhan sa paninirang puri. Talaga. Inilabas ni Mia ang pangalawang sobre, ang makapal at naninilaw na sobreng galing kay Joseph. Dahan-dahan niya itong binuksan. Inilabas niya ang mga luma at gusot na pera. Pagkatapos sa isang mabilis at malakas na galaw, ibinato niya ang buong laman nito sa paanan ni Ramon. Ang pera ay sumabog sa hangin na parang mga tuyong dahon bago bumagsak sa paligid niya. At ito naman, sabi ni Mia, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan, ay ang bayad mo sa isang lalaking nagngangalang Joseph Reyes. Ang halaga ng buhay ko. Ang perang ibinayad mo para siguraduhing matatapos ang lahat sa bundok na ito. Pero nabigo ka, Itay. Hindi niya ginawa. Sa puntong yon, parang may bumigay sa loob ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki nakatingin sa perang nakakalat sa kanyang paanan. Ang huling hibla ng kanyang pagtanggi ay naputol. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ako'y walang pera noon. Bulong niya, ang boses ay basag. Hindi na para sa mga manonood, kundi para sa kanyang sarili. Lulubog na ang kumpanya, ang mga utang. Iyon lang ang paraan. Ito ay isang pag-amin. Isang tahimik, ngunit malinaw na pag-amin sa harap ng kanyang mga pinakamataas na opisyal. Kaya pinili mong pumatay. Sabi ni Mia, walang bahid ng awa. Hindi ko siya pinatay. May sakit na siya. Sigaw ni Ramon, ang mukha ay basang-basa ng luha. Mamamatay din siya. Ang mga gastusin sa ospital ay pumapatay sa akin. Inisip ko na mas maawa pa ang mabilis na pagkawala kaysa sa panoorin siyang maghirap. Hindi ka naawa sa kanya. Sagot ni Mia, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa bundok. Naawa ka sa sarili mo. Pinili mo ang pera kaysa sa iyong anak. Sa gilid ng paliparan, isang figura ang lumabas mula sa mga puno. Si Joseph. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Siya ang buhay na katibayan ng lahat. Tumingin si Ramon mula kay Mia patungo kay Joseph. Gumuho ang buong mundo niya. Ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang perpektong buhay. Lahat ay naging abo. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol isang tunog ng isang taong tuluyang nawasak. Umatras ang mga ehekutibo, dahan-dahang lumalayo sa kanilang bumagsak na pinuno. Ang kanilang paggalang ay napalitan ng pagkasuklam at takot. Ang ilan ay nagmamadaling naglalakad pabalik sa daanan, sinusubukang humanap ng signal malamang para tumawag sa kanilang mga abogado sa board of directors para iligtas ang kanilang mga sarili. Ang laban ay tapos na. Nilapitan ni Mia si Joseph. Tumayo sila roon magkatabi, pinapanood ang pagguho ng isang emperador. Nagawa mong bulong ni Joseph. Nagawa natin, pagtatama ni Mia. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang mga pulis
na ginabayan ng isa sa mga staff ng lodge. Walang paglaban si Ramon. Para na siyang isang basyong walang laman. Habang isinasakay siya, tumingin siya kay Mia sa huling pagkakataon. "Patawad," sabi niya. Hindi sumagot si Mia. Ano pa ang silbi ng tawad? Hindi nito mabubura ang 15 taon ng sakit ng hirap ng takot. Ang pagpapatawad ay isang salita lamang na ginagamit ng mga taong nahuhuli. Sa mga sumunod na linggo, sumabog ang iskandalo. Ang halimaw ng Dratek. Gumuho ang kumpanya. Ang mga ehekutibong naroon sa gubat ay naging mga pangunahing saksi. Si Joseph ay binigyan ng immunity kapalit ng kanyang buong testimonya. Ibinigay ni Mia ang lahat ng perang nakuha niya mula sa mga kaso laban sa insurance company sa isang bagong tatag na foundation. Ang Mia Angela Foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga batang may sakit sa puso mula sa mahihirap na pamilya. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan niya ay katarungan. Isang hapon bumalik sina Mia at Joseph sa San Mateo. Tumayo sila sa harap ng luma nilang bahay. "Ano na ngayon?" tanong ni Joseph. Tumingin si Mia sa mga bundok, hindi na may takot kundi may kapayapaan. Tumingin siya sa lalaking nagligtas sa kanya na tinanggap siya na minahal siya sa paraang alam nito. Ngayon, ngumiti si Mia isang tunay at malayang nangiti sa unang pagkakataon. Ngayon mabubuhay na ako. Hindi bilang si Mia del Fuego ang multo ng nakaraan, kundi bilang si Mia Reyes, isang babaeng nabuhay, isang babaeng lumaban, isang babaeng sa wakas ay malaya na.